Ahabulin ng Eastern Petroleum at Sea Oil ng isa pang 50 sentimo kada litrong rollback sa presyo ng gas at diesel. Ang piso kada litrong bawas presyo ng Shell, Chevron at Petron mamayang hating gabi. At dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng langis, itinutulak ng National Council for Commuter Protection ang 2.50 bawas pasahe sa bus at jeep. Saksi si Julio Segovia. Tuloy ang kompetisyon. Ang 50 sentimo kada litrong bawas presyo ng independent players na Eastern Petroleum at Sea Oil kahapon. Tinapatan ng piso kada litrong bawas presyo ng Big Three Shell, Chevron at Petron simula ngayong hating gabi. Susundan ito ng total alas 6 ng umaga bukas. Hindi naman basta nagpadaig ang Sea Oil at Eastern Petroleum. Karo-rollback lang ng 50 sentimong kada litro kahapon. Pero ngayong hating gabi rin, isa pang 50 sentimong bawas presyo ang ibibigay nila. Pero may patutsyada ang grupong Piston sa tila tapatang rollback ng mga oil company. Drama-drama lang nila yan. Kunyari may mauuna, pero pagdating sa weekend, sabay-sabay naman sila lahat, pati ng Big Three, sa isang parehong presyo. Pinalagan ito ng Shell. When we're increasing the prices, staggered basis siya. So ganun din yung pababa. Mula Agosto, 9 pesos and 50 centavos kada litro na ang nabawas sa presyo ng gasolina, habang 7.50 naman sa diesel. Pero nasa 40% na ang ibinagsak ng presyo ng Dubai crude sa world market. Gayunman, kumpara noong Pebrero kung kailan huling pumalo sa $86 level ang Dubai crude, mas mahal pa rin ng 7 pesos ang gasolina at 13 pesos ang diesel sa local pump prices ngayon. Ang good news ng LTFRB sa publiko, iniatras na raw ng ilang transport group ang fare hike petition. Ang National Council for Commuter Protection naman, isinusulong na ang bawas pasahe. Napaka laki ang posibilidad na kakayanin ang 2 pesos and 50 centavos cutback sa pamasahe. Pero di raw bukas dito ang pasang Mazda. Ibalik daw muna sa 44 pesos per liter ang diesel bago sila magbaba ng pasahe. Ang LTFRB naman, pag-aaralan daw mabuti kung napapanahon na bang ibaba ang pasahe. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Tuloy ang crackdown sa mga supplier ng gatas na sinisisi sa pagkakasakit ng libo-libong sanggol sa China. Hindi nag-i-import ang Pilipinas ng gatas mula China, pero binigyang babala po ng Department of Health ang publiko sa pagbili sa Divisoria ng tingi-tinging powdered milk na walang tatak at DFAD approval. Saksi si Cesar Apolinario. Tuloy ang pagpila ng daan-daang nag-aalalang magulang sa Sano Dairy Headquarters sa China. Kung hindi nagpapapalit ang powdered milk, humihingi sila ng kompensasyon kaugnay sa pagkamatay ng 3 sanggol at pagkakasakit ng mahigit 6,000 matapos makainom ng China-made formula milk na may melamine. Dose-dosena pa sa mga naospital na sanggol ang nakaranas ng acute kidney failure. Tiniyak naman ng Department of Health na walang pumapasok na produktong gatas sa Pilipinas mula China. Gayunman, paalala ng DOH sa mga mamimili, maging mapanuri. Huwag bumili ng mga produktong gatas na walang DFAD seal. Pero dito sa Divisoria, naglipa na ang mga tingi-tingi at niripak na gatas. 120 pesos ang bentahan kada kilo, murang-mura kumpara sa mahigit 200 pisong bentahan sa ilang tindahan. Ang problema, huhulaan mo kung ano ang brand ng gatas. Tanging sulat kamay na mga letrang BM lang ang nakalagay sa plastic. Buttered milk daw ang ibig sabihin nito, pero maging ang mga manininda, hindi alam ang brand name ng kanilang produkto. May quality rin naman, kaya lang po, hindi lang siya branded. Kaya lang po mas lesser yung puhunan namin. Siguradong sure yan, magandang klase, saka talagang pinapatok ng mga customer. Git ng DOH, bawal ang pagbebenta ng mga tingi-tingi o pagre-repack ng anumang produkto dahil pwede itong makontamina. At pinagbabawal ho actually. Cesar Apolinario, ang inyong saksi. At sa ibang balita, bagamat nanamlay ang stock market ng ilang bansa sa Asia bilang reaksyon sa US financial meltdown, kumpiyansa maging si US Ambassador Christy Kenny na hindi basta-basta mayayanig ang pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Tingin pa ni Kenny, hindi rin basta-basta iiwan ng mga Amerikanong kumpanya ang mga Pilipino. Saksi si Mark Salazar. Sa abot kaya ng pangunawa ng mga militanteng estudyanteng ito, pinipilit nilang kapag bumahinga ekonomiya ng Amerika, sisipunin ang lahat, kabilang na ang Pilipinas. Ang stock market nga ng ilang bansa sa Asia, kabilang ang India, China, Taiwan, Singapore at Japan, pare-parehong nanamlay ngayong araw. Kaya wag daw tayong magtapang-tapangang hindi tayo apektado. Pero tingin ng ambassador ng Amerika, ligtas tayo sa dilubyong inaabot nila ngayon. I do think the Philippines has an economy that's on a solid footing, is
playing to its good advantages and clearly intends to continue doing that. Tinatakot daw natin ang ating sarili sa prediksyong lalayasan tayo ng mga American company dahil sa hawaang pagkalugi na syempre magdudulot naman sa atin ng kawalan ng trabaho. I don't see that happening at all. I mean, American companies have a long history here. So I say companies like Texas Instruments are about to break ground in a new facility. SunPower just built a new factory down in Batangas. The quality of work is good here. Gayunman, dahil bahagi raw ang Pilipinas ng pandaigdigang ekonomiya, may kirot pa rin daw tayong mararamdaman tuwing sinasapul ang ekonomiya ng Amerika. Kaya naman kung Asian Development Bank ang tatanungin, gayahin natin ang European Union at magbuklod tayo mga bansa sa Asia ng ating sariling rehiyon. Sa ganitong paraan, mas mahirap daw patumbahin ang ating ekonomiya ng mga financial crisis. Imagine mo, mas malaki ang bansa mo na. No? Mas malaki na ang bansa. At kung mas malaki ang bansa, mas malaki ang kapital niyan. Mas malaki ang kakayahan niyan. Umaasa naman ng ilang eksperto na hahatak din uli pataas ang ating ekonomiya. Salamat sa dollar remittances ng mga bagong bayaning OFW. Continuous inflow of the dollar remittances from the contract worker OFW. This will help in terms of liquidity. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mungkahi naman ang isa ekonomista, mas maaga ibigay ang 13-month pay ng mga empleyado. Makakatulong daw kasi sa pagsigla ng ekonomiya kung may perang magagastos ang publiko. Saksi si Tina Panganiban Perez. US meltdown, Lehman Brothers Holdings bankruptcy, Wall Street, stock market. Ilang katagang laman ng mga balita, mga katagang hirap arukin ng pangaraniwang Pinoy kay mayaman pa o mahirap. Pero ano nga bang kinalaman kay Juan de la Cruz na mga nangyayari sa Amerika? Paliwanag ng isang ekonomista, milya-milya man ang layo, konektado sa sikmura ni Juan ang lahat. Habang humihina raw kasi ang ekonomiya, halimbawa ng Amerika, mananamlay rin ang ating ekonomiya. Partikular daw na masasaktan ang mga nag-e-export ng mga produkto roon, gayon din ang mga mamumuhunan sa ating bansa. Ang tingin nila, ang Pilipinas, katulad ng ibang emerging economies, napaka-risky. So, bumabalik sila sa US. Ang posibleng resulta, marami ang mawawalan ng trabaho. Kasunod daw nito ang paghihigpit ng sinturon ni Juan na lalo raw magpapahina sa ating ekonomiya. Rekomendasyon ni Jokno sa gobyerno, bigyan ng panggasto si Juan. Makatutulong daw kung simulan sa maagang pagbibigay ng Christmas bonus ng mga kawani ng gobyerno. Yung pera na i-release mo ngayon, magagamit yan, kaysa wala nang valor yun. Mas kukonti yung valor kung i-release mo sa Disyembre. Wala namang problema rito ang Malacanang basta't may sobrang pera raw ang mga ahensya. Siyempre, pag meron, for as long as it can help alleviate the plight of our government employees, magbibigay. Pabor naman dito ang maraming empleyado ng gobyerno. Kahit paano, mapakinabangan na medyo maaga-aga. Kung lalabas nila na mababa na ang ekonomiya ng Pilipinas, bali wala na rin lahat yan. Para naman matikman ng mga ng pamilya namin, saka sa lahat. So hindi lang dapat empleyado ng gobyerno? Ay, hindi lang, siyempre. Lahat ng empleyado? Oo, lahat. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Muli namang tiniyak ng gobyerno na ligtas ang pera ng mga depositor kahit sa mga bangko sa Pilipinas na may investment sa nabangkaroteng Lehman Brothers Holdings Incorporated sa Amerika. Kaya huwag daw sanang padala sa mga sabi-sabi at espekulasyon dahil ito pa raw ang posibleng magpahamak sa pera nating lahat. Saksi si Trisha Zafra. Huwag magpanik. Yan ang paulit-ulit na panawagan ng gobyerno at ng mga eksperto sa publiko sa gitna ng mga pangambang maapektuhan ng ating mga bangkong may kaugnayan sa nabangkaroting investment bank na Lehman Brothers. At giit muli ng gobyerno, matatag ang ating mga bangko at walang idudulot na mabuti kung pabubuyo sa anila'y walang mga basihang spekulasyon. Ay baka magkameron ng panic withdrawal ay hindi kinakailangan. Matatag ang katayuan because of the good economic fundamentals that we have instituted. Pagpapanatag naman ng Bangko Sentral sa publiko, di raw hahantong sa pagkalugi ang mga bangkong may perang tali sa Lehman Brothers. Makakabawas yun ng kita, pero hindi siya magiging negative income. Nauna na ring sinabi ng BSP na wala pa sa kalahati ng 1% ng mga bangko sa bansa ang may perang tali sa nabangkaroting Lehman Brothers. Ligtas nga raw ang pera nyo sa bangko kaya huwag daw kayo mismo ang maglagay dito sa alanganin. Kapag nagpadala kasi ang marami sa mga espekulasyon, bank run ang magiging resulta kung saan ang chismis mauuwi sa sabay-sabay na malakihang withdrawal na di kakayanin ng bangko at ikalulugi nito dahil limitado lang din ang cash nilang hawak. Ang pera nyo kasi, para lumago, ini-invest ng inyong bangko sa iba't ibang loans at negosyo.
Sabi pa ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, hindi dapat mangamba ang mga maliliit na depositor dahil insured naman ang kanilang pera ng hanggang sa 250,000 pesos. Kaya huwag kalimutan, huwag basta maniwala sa simple at mapanirang spekulasyon na may kakayahang ipahamak ang buong bansa at ilugmok ito sa isang economic recession. Hindi biro ang isang recession. Ang salarin sa pagkakalugmok ng Amerika at iba pang bansa sa Great Depression noong 1920s, nagsimula sa tinaguriang Black Tuesday nang mag-crash ang stock market ng Amerika noong 1929. Maraming kumpanya ang nalugi at nagsara, marami ang nawalan ng trabaho, kaya libo-libo ang umasa sa government relief para hindi magutom. Trisha Zafra ang inyong naging saksi.